So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, eto pucha, medyo bago yung ano na to, battle na to, since nasa FRBL na tayo. So kinonsolidate ko yung mga battles na request sa FRBL, since natapos na natin yung mga Motus na request, which is nagsunod-sunod tayo ng Motus, di ba? I think 5 battles yun sa Motus, and uploaded na yun sa channel natin ngayong last week ng May. Tapos ngayon, hindi pala last week, no? 3rd week ata ng May. Basta, makikita nyo naman sa channel natin yun. Ngayon naman, Killua versus Prince. So, ito yung main event nung The Getting 4. Tangina, ang ganda ng battle na to kasi kung hindi nyo pa kilala yung dalawang MC na to, ako na magpapakilala sa inyo. Si Prince po, siya po yung champion ng Pulo, titulo 2023, 'di ba? Tapos si Killua naman, siya naman yung first runner up ng 1UP 4 sa sa FRBL. So ang ganda ng salpukan na to. So first runner up versus champion sa magkaibang tournament, no? Or magkaibang liga. So, ayun, magandang salpukan to, and na-expect ko na magiging 40 minutes yung battle, no? So, mag-expect ako ng sobrang magandang outcome sa battle na to. Shout out kay Daryl Lope. Ito yung pinaka-latest na request mo, Daryl. So, wala na akong utang sa'yo. So, big shout out, Daryl Lope. So, ayun, after neto, unahin natin yung mga past request din. So bumawi lang ako kay Boss Daryl Lope kasi marami siyang request na natabunan na. So ayun, sana nakabawi ako sa'yo. Then kung may i-request ka ulit na mga bago, matatagalan na naman yon kasi unahin ko yung ibang mga request. Okay? So Killua vs Prince, shoutout kay Daryl Lope. Umpisa na natin. Si Killua, unang bar para Killua. Let's go! Let's go! Let's go! Game! Intro pa lang, demo na agad kung paano mambuli. Kamukha mo si Buzz Lightyear! Ito naman si Woody. Kaso ibang kwento na to. Kita pagka-demonyo na ko, makakawawa yung mangmang. Kasi kung toy story nyo, malamang masama ako dyan, FRBL game! Yeah! Story niya, okay? Niya si Jesus! Tinawag na Jesus Christ na na-apated. Puta, ang solid. Ikaw nga eh, Prince, pero nagmumupit. Ito naman champion ng pulo! Wow! Grabe mag-rapper! Kaya pala nag-champion sa pulo kasi yung muka, Hugis Islander! Okay. Tapos dito ka magbibida? Trip mo pa maghimagsek? Ano ka may saltek? Sa liga naman, ang galing mo ng panalo ni Magsek! Ano, masait na? Gago, may mas masait pa! Nag-champion ka lang naman sa kadahilan ng wala! Mabait ka! Kampiyon siya, pero di yan tatapat. Sa aking mata, stupid ka nga, Chong. Kaya wag mo iyabang yung titulo mo. Baka nakakalimutan mo sa lugar na to, muntik na ako mag-champion. Bumatil daw siya para makapag-flip top. Solid yung hangarin. Ako bumabatil lang para sabihin ang papangit ninyo kahit mas pogi kayo sa akin. Bakit? Mag-flip top lang ba ang basihan para matawag ka na hip-hop pre? Kinang-ina mo si Eminem nga di nag-flip top eh. Gusto ko lang mag-trip kaya sa line-up ka na singit. Kaya ka naging Prince kasi tatay mo si King Jeff.
Wala kayong kaharian at ang mas nakakawisit, pag namatay yung tatay mo, papamana niya sa'yo utang sa home credit! Sara ulo talaga si Kilua. Prinsipe to! Shoutout kay Kilua. Yung unang usap namin personal ni Kilua is yung sa PSPQC, yung laban nila ni Eds, no. So shoutout kay Kilua. Hindi ko akalain na kilala na niya ako. Ako syempre, kilala ko si Kilua kasi yung time na yon, yun yung time na nire-review ko yung 1UP 4. Tapos biglang may laban si Kilua sa PSPQC, yung mga tryouts battle. So ayun. Tapos syempre napanood ko siya, nakikita ko siya, hindi ko akalain na kilala ako ni Kilua. So yun, nagkausap kami doon. Tapos nagkausap din kami ng 1 minutes, yung unang 1 minutes, yung Prince versus Negoji naman yung main event. Ayun. So, sana nakakasunod kayo. So, ayun. Wala. Yung panggagago lang ni Kilua sa round na to. Sobrang, epektibo di ba? Yung linya lagi matamlay. Kung ikaw yung anak ng prinsipe, di tatay mo hari na sablay. Prinsipeng tanga, abobohan lagi dinidisplay. Anong magagawa ng prinsipe yung Diyos kang King of Kings? Tinalo ko sa replay! Pagkatapos nagaguhi sa ligang to, di na uulit. Kahit linya pa ayusin agad dyan na mapupunit. Isang bobo na stupid, di mo ako malulupig. Sa lahat ng prinsipe, ikaw na nagumubit! Kaya Pacquiao booking, si Baktong Bebot at sa galawin ko sa Rospanis tong Nerdo Blood. Subukan mong paandaran pala itong bersong wak. Pacquiao mubit, pag angkas korekta, let's go back! Pinadiskartis sa motor at lumbay ay malalasap. Oo, ginamit booking app kasi sa tagumpay niyang hangad, ako ang magka-grab. Kaya mag-rebat ka na ng joyride, lalamove o kahit habal-hadabal na putang ina mo, basta huwag kang iiyak. At ang ina mo dyan po, galingan mo mag-react. Panis mga cheering squad, ang masibak ako, sagot ko Dehin Chong. Kaya round mo na dyan po, let's go! Game face on! Para kay Prince, let's go! Ang inakupal talaga si Kilua. Hindi ko kasi alam kung mare-review yung yung tryouts battle nila sa PSP, yung laban nila ni S. Kung napanood nyo yon, inform nyo naman ako kung saan. Pero kasi ako napanood ko yun ng live. Tangina, grabe yung pangungupal ni Kilua doon sa yung naka-tape daw yung tatay sa pader. Gusto kong ulitin yung mapanood dyan So, hindi ko kasi hindi ko kasi makita kung nasaan Sabi nila sa Facebook daw, pero hindi ko naman makita sa Facebook. Kung sa channel naman nila, wala doon. So, paki-inform naman ako kung saan ko makapanood yung tryouts battle. Yung Mirage versus Razik, Kilua Ets, Joss versus Buds, iba yon. So yun, marami pa akong gustong mapanood dun sa sa yung tryouts battle sa PSP. Kaya kung merong sa Facebook naka-upload, paki-inform nyo naman ako. Tag nyo lang ako, Judge Jinan, sa Facebook. Yun. Tapos ayun, sobrang powerful ng Kilua. Kung ano yung naging performance ni Kilua sa 1UP 4,
ganun pa rin yung naging performance niya dito sa pagbabalik niya. Alam ko ito yung pagbabalik niya sa FRBL kasi after niya matalo kay Joss, alam ko yung naging next battle niya. Sa pagkakaalam ko lang So kung mali ako, correct niyo na lang ako. Pero sa pagkakaalam ko after ng battle niya kay Joss sa 1-up 4 finals is PSP. Tapos ngayon pagbabalik niya dito sa FRBL. So ayun, grabe yung ang para sa akin ang pinaka strength talaga ni Killua is yung delivery niya. Ang galing ng delivery, men. Sobrang powerful. Andun yung DN Andun yung kahit na alam mo yun, yung sobrang simple na linya, kapag siya yung nag-deliver, sobrang naging epektibo. Ang ganda nung reference niya na yung kung prinsipe ka, tatay mo si King Jeff, tapos ikaw lang yung prinsipe na nagbo-move it. Wala. So, alam mo yung Koopa Lord no? Koopa Lord, lakas niya mangulol, manggago ng kabattle niya. Tapos in character talaga siya palagi. So, congrats kay Killua, sobrang gusto ko yung performance niya talaga. Tignan natin. Sa ngayon, wala akong ibang masabi sa performance ni Killua. Sobrang lakas nun, sobrang ganda nun, sobrang nagustuhan ko yun, sobrang epektibo ng ginawa niya dito kay Prince. Execution, delivery, perform, lahat diba? Lahat, sobrang na-enjoy ko yung round ni Killua dito. Ano pa to hindi pa bumabanat si Killua dito ng mga bara. More on jokes pa yung mga banat niya, pero sobrang pasok talaga. So yun, tignan natin kay Prince. Nakatingin siya kay Jabo! Ito yung tatamain! Patunay lang yan na di mo ko kayang harapin! Tignan mo, tumatawa! Tanginahin na nga ang Chong! Hindi talaga mag-flip top si Eminem, naka-line up sa laglagan yun! Ang kwek na mo ka na rebatan! Tangina mo, ungas ka! Yung karir mo parang Adidas na logo, kupas na! Game! Game! Tinapat sa akin yung batang Floodway! Di mo kaya harapin, tol? Yeah, bastos ka, ginawa mo kay Katana yan. Tingnan mo. Hindi ka dito. Umayos ka, tol. Umayos ka, tol. Battle! Away Tinanggap ko yung batang Floodway! Kahit yung mental health hindi buo. Sunod-sunod yung pagkatalo pagkat di pa nga hubog. Ako'y nilamon ng depresyon. Sa problema ay lunod. Kaya anong panama ng flood kung matagal na akong lubog? Kaya bilang pambawi, last week lang sa Motus, yung integer ng Imus binadibaga. Pangalan niya sa poster, ginuhitan po. Kaya Killua, pag-isipan mo. Kisan sa Etiwak, taga-Etiwak, kinikisan ko! Okay. Ano sasabihin mo? Manlalait ka ng itsura. Lalaitin mo yung panlabas ko na anyo. Mag-iimbento na di ako malinis sa battle. Yang bukang bibig na itong bano. Pues makukuha mo yung sakit sa katawan kung marumi to sa laro. Kahit magsama ka pa, kahit suportahan ka pa ng mga tropa mong tanga, game over na aba. Uuwi ka pa din pilay kahit may supporter kang dala. Uuwi ka pa rin pilay kahit may supporter kang dala. Uuwi ka pa din pilay kahit may supporter kang dala. Wait lang. Uuwi ka pa rin pilay kahit may supporter kang dala. Fuck. Sorry. Uuwi ka pa din kahit may supporter. Shit. Ulitin ko, okay lang? Yeah. Ano sasabihin mo sa akin? Lalaitin mo panlabas ko na anyo. Kesyo madumi. Shit. Fuck. Wait lang, kaya ko to. Game! Game! Ano lalaitin? Aasarin mo ako sa pangako?
Aasarin mo ako sa pangako? Sagot! Wala na ako eh. Ano? Aasarin mo ako sa pangako? Kesyo, kamukha ko yung kapartner ni Woody. Boy corny, sagat ka lang sa panggagago. Boy corny, sagat ka lang sa panggagago. Boy corny, sagat ka lang sa panggagago. Pues makinig kayo kay Buzz Lightyear, ito'y story kung paano ka matatalo, pero bago. Yeah, pero bago. Kung ipalabas yung Disney, manghihingi muna ako ng face para. Dahil tatapak-tapakan muna kita, parang intro lang sa Pixar. Magpanga-jokes ka na. Magpanga-jokes ka na. Tatawanan ka ng lahat. Sige, humayo kayo. Punahin mo aking panga nang malaman mo yung tumalo sa'yo. Oo, tinalo ka na ni Diyos. Yung aking kapanga. Kaya paano mo ko lalabanan? Naliligaw ka ata ng landas. Kailangan mo ng kompastyong. Paano ka mananalo sa akin? Kalaro ko sa Roblox yun. Sasabihin mo din, hugis GB box ako. Nakakaya naman sa walang pang-atleeg, pinagpipilitan. Inggit ka lang kasi pag nag-helmet ka, walang pinagsasabitan. Kaya sinasabi niya mo. Kaya yung sinasabi niyang move it, wala na silang kahasel-hasel sa hayop na yan. Kasi pag nilalagay sa iyo yung helmet, pinapatong na lang. Ipupunto ko yung pangakong hugis kahon hanggang mag-sing sa bobong wak. Pagkahit, patay ka, brad. Wala ka na bang ibang maisip tungkol sa square? Why don't you think outside the box? Ano ba? Bataba? Bonjing? At least ako laging may improvement. Kita sa mga ibang liga na ako'y palaging gigil. Oo, pag lumalaban ako, damit ko extra large. Kaya nga lagi nag-excel, tapos ikaw, puro panggagago, pangungupal, ang obrang dala. Tas damit mo, excess. Sumusobra ka na! Pinagay ka sa akin, inoffer ka sa akin ni Rhea nung Semana Santa sa mababang halaga. Sabi niya, laban nga daw. Pero nung nalaman ko yung offer niya nung Holy Week, sabi ko, ang cheap, mahal na araw. Pero, sabi ko, ang cheap, mahal na araw. Pero sa totoo lang, idol kita. Hindi nga, seryoso, idol. Wait lang. Totoo lang, idol kita. Totoo lang, idol kita. Totoo lang, idol kita. Totoo lang, idol kita. Ulul! Style mo bulok! Kailangan ko pang uminom ng tubig para yung pride ko malunok, tang ina! Kaya sa aking ender, tara bilyar. Kukunin ko aking rounds, ilalagay sa rack. Ilalagay sa rack. Ilalagay sa rack. Nag-choke na ako kanina! Masyadong na-excite itong bukok! Kanina ko pa pinapagulong yung triangle, kaya nga di ko matumbok! Anong akala mo? Anong akala mo mananalo ka? Ito'y buzzer beater knockout! Ako'y todo sagad, sige pare hate me! Oo, ito ay Max! Holloway kay Gaethje, oh! Max Holloway Gaethje. Sa UFC reference, yes. Kita nyo sinong lamon. Panis ng triangle kung usapang octagon. May dalawa pa akong rounds. Ikaw, mangungupal, mandadamay, manlalait. Diyan lang iikot sa tatlo ang iyong pananggulo. Tandaan mong triangle ka lang. Octagon to boy, mas marami akong anggulo. Hintayin mo. Babawi ako, yeah! Walang ba na tayo. So, ayun. Wala na siguro masyadong explanation sa round 1. Ilang beses nag-choke si Prince sa first half ng round na to. Although yung fake choke yung yung idol kita, minom pa ako ng tubig para malunok ko yung pride ko, tapos nag-choke na kanina. Di ko alam kung freestyle yon, pero hindi ko pwedeng i-consider na hindi ko ako personally, sa kung paano ko napanood yung battle, hindi ko kayang i-consider yun na fake choke yung unang mga chokes ni Prince. So wala naman siya na explanation. Bigyan natin ng 6 points si Prince doon. Sayang kasi ang ganda nung performance ni Prince, ang ganda nung mga bara niya. Kung naitawid lang niya siguro ng maayos yun, ng mas malinis, siguro kanya pa yon. Pero kiluwa, tangina.
kung ano yung pinakita ni Nicky Lua sa 1UP4 tournament, ayun din yung pinakita niya dito. Tapos yung mga angles din, 'di ba? Kitang-kita na lamang si Nicky Lua doon. So ayun, it's a 10-6. Malayo yung agwat, tol. 9-6 nga, pwedeng 9-6, pero sobrang nagustuhan ko yung yung energy ni Nicky Lua dito. So ayun. Although narebatan siya, parang yung rebat kasi ni Prince pasok yun, pero dahil sa mga chokes niya nawalan ng effectivity yun. So sayang. Hindi na maintain ni Prince yung yung power, 'di ba? Nawala kasi siya dun eh. So ayun, 10-6 in favor of Kilua. Let's go! May kari itong dala. Sabay joke tanga. Ang kulit eh, no? Game! Yes! Galit na galit bumalat! Gigil na gigil siya talaga. Angas mag-perform, no? Pil na pil niyang tanga siya, game. Pag-usapan naman natin yung itsura mo. Ang laki ng ulo mo, parang hindi sa'yo. Mukha kang majimbong walang buntot. Ang hirap na isipin. Ikaw pag umaangkas ka ng motor, helmet mo disiper. Isa ang prinsipeng maulo. Dapat kang bigyang pugay, aba. Di nakakaumay, tanga. Chow pa na lang kulang, takina mo, Sheng yan, siomay ka na. Ang laki-laki kasi ng ulo mo. Di mo yan maitatago. Malamang sa malamang pinaglihi ka sa pako. Tapos aasarin mo pag tomboy si Dad. Puta ang bullshit. Remind ko lang ha, mukha ang matabang tomboy na nag-move it. Move it na naman. Paulit-ulit na ginamit para sa laban makasulong. Sure yun, dudong, pagkatapos kita durugin gamit move it, di ka na maa-move on. Ako pinakakupal ng makakaharap. Itong peste, magsisenti to. Magpapa-event for raos kami para sa lola mo kahit patay na siya noong 2022. Gago. Yung shota mo, ang cute mo, siyang Bulakenyang Sanchay. Yung katawan niya, ox din. Congrats sa'yo, Jeya! Pinagjajakulan ka ni Odeng. Pumapayag ka naman! Tropa mo ba yan? Awit daw! Di pa nga kayong close friends, kasama ka na sa kanyang ups and downs. Ganun mag-bars. Medyo heavy tol. Aking ini-spoil na ganun ang Odeng Freestyle 2024. Pero tama mo na biro, pag-usapan naman natin kasalanan nyo. Game? Yeah. Ready na ba yung champion ng pulo? Masisilayan nyo ngayon ang katotohanan na hubog. Lahat na kasali daw sa turna, nilaglag nitong batang yung loob the way buo. Ang solid na kupo, kaso pinalaglag mo rin yung bata sa loob na sinapupunan ni Jeya na buo. Nakupo! Nabuko! Nagpalaglag ka ng anak? Anong trip yung tropa ha? Yung trip ko sobra na! Ano yun? Pinatay mo agad yung bata para makapag-bless sa lola niya? Gago ang putang ina talaga. Sira ulo talaga to sis, ano? Kakukupal ngayon dito at sa'yo ay magpapatol. Huwag ka na nga maghabol. Yung anak mo marupok. Ang aga niya na Paul. Nung nalaman mo buti si Jeya ay hindi mo matanggap. Pinalaglag mo agad yung bata kasi akala mo sagabal na siya sa pangarap o sarap. Wala ang kwenta na magulang, kakaumay na ko. Sa demonyong ako, maipagbalian ng sumay pa to. Naitin mo sitwasyon ko, rekta hukay kayo, oo wala akong magulang pero ang aking magulang at least binuhay ako. Ekisan versus Pulo, bit-bit namin na bandera. Di daw totoo, naisip ko at nabuo, na isinaling ko sa letra. Gamit syota niya, durog to sa akin. Di niyang nabuo, pambulim at panggera. Tsak, basag na tong Pulo, ito ay tsuri na pangjeya. Galing. Kaya naman, kung taga Pulo, Ekis Chong. Kaya Jaboro, dyan na ulit. Game face on. Parang para kay Prince, let's go!
Grabe yung mga angles ni Kilua. Actually, speechless na talaga ako doon eh. Parang gusto ko na lang siyang panoorin. Sana, Kilua, kung makapanood mo tong review ko, 1 up. Kasi sa 5, wala ka eh. Sa 6, bawi. Gusto kong mapanood. Gusto kitang mapanood sa 1 up 6 kung next year siguro yon. No, next year ba yon? Possible next year yung 1 up 6. So, Kilua, sali ka 1 up 6. So, actually, ayun, sabi ko nga sa inyo, actually, wala na akong masasabi sa performance ni Kilua. Sobrang pulido. Actually, aantayin mo na lang siya magkamali sa first 2 rounds na narinig natin. Sobrang prepared ni Kilua at yun nga, sabi ko nga sa inyo, aantayin mo na lang siya magkamali para ma-scorean mo siya ng bawas, malis yung score niya. Yun na lang yung gagawin mo. Pero, wala eh, galing. Ang galing, tol. Wala na akong masabi. Sobrang epektibo lahat ng ginawa niyang angulo, mga references niya. Yung move it na naman nabanggit pero hindi naging hindi naging dragging yung mga angulo na ang galing ni Kilua. So I'm looking forward kay Kilua sa 1 up 6 sumali siya ulit. Or kung mabibigyan siya ng chance ni MZite sa Motus, let's go Kilua, Motus. Mga nakakaalam, never kong nabulti si Jeya. Pinunta ko dito makipagbasagan ng bungo. Paano yun magiging effective kung peki yung rounds na nabuo? Tangina, ang bobo. Okay lang, at least girlfriend ko pangalan Jeya. Yung ate mo pangalan yan, Tuto. Di mo ate yan. Gusto mo pakita ko sa iyo yung conversation nyo. Tangina na ito eh. Dinaya si Jeya, tangina. Dinami mo si Jeya. Netong, tingnan mo, tumitingin na. Dinamay si Jeya. Netong duwag. Yung puki nga ng ate mo, parang daan ng Semana Santa. Puta ang luwag. Tangina neto eh. Ano pa yung sinabi niya? Patay na daw yung lola ko. Patay din yung nanay mo. Sira ulo to. Tangina, wag kang magreklamo, bay. Di ba namatay yung nanay mo dahil sa kidney failure? Di it's a tie. Baka matalo pa kita tol ha, nag-choke na ako sa round 1. Ready ka na sa round 2. Bukang bibig niya lagi! Si Araw. Yung negrong sabulero. Tinalo ko si Araw! Pinagsisigawan ng abno! Proud kan tumalo ng taong galit sa pants na McDo. Ibang friends nakaharap mo. Ito yung tipo na you've never seen before. Siguradong mapapanganga ka. May Lion Park sa Singapore. Tapos sinasabi mo na ikaw yung leon dito sa liga. Paalala ko lang sa'yo sunod-sunod yung mga labang ko, pero tinuloy ko pa din palag sumatotal. Kaya anong leon? Baka rat kasi ako yung sumugal. Tapos ang hilig pa niyan mag-pre-med ng holo. Nakakatakot mga tugmaan naka-Halloween. Grabe mga tugmaan naka-Holocaust. Nakakatakot mga tugmaan naka-Holoblocks. Ang ina kung saan napunta yung angulo. Ang layo na Tangina kung saan napunta yung angulo. Ang layo na ng narating mula Apari hanggang Hulo. Tangina kasi nito sa sinabi mo. Tangina sa sinabi mo, hindi ako bumilib. Yung nagspitong ulaga, nagsabi na ako ng mula Apari hanggang Hulo, ito'y it, showtime. Nagulat ka? Yung rhyme di mo nabutata, di mo in-expect at dun siya nabulaga. Tapos yung sa QRBL, ni-rhyme niya yung pinaikot-ikot sa kinulong na ibon. Utang ina mo, pinaikot-ikot. Kinulong sa ibon. Ba't di ka pa mamatay? Kung yung iba nakaholo, ikaw nakahawla rhyme. Simula nung natalo ako kay Nego G, pinagkalat nitong uwak ako. Binubuod niya na. Ang hina ko daw nung 1 minute, sabi ng nanonood lang. Pero waiting lang kita
Ikaw ba naman yung top tier ng liga, tas hindi ka pa rin napili? Pambihira na ko, tapos inggitero ka pa. Bitter, malamang maninira din ako. Pero sa totoo lang, nandun ka doon nakatingin sa akin. Ganun ba pagwa ka? Habang nag-iispit ako, parang pinapalibutan ka ng mga lamok sa dami mong palakpak. Oo, dati akong mahina. Pero Galing. ngayon lumakas. At dapat mong mapagtanto na nagsabi na ako ng lamok kasi time flies, mas magaling na ako sa'yo. Tapos di ba ban ka na sa flip top? Wala ka ng enigma. Ano, awit ba? Kung di mo tinira si Lydia na nagtititibar, di sana may ari ka. Lumipat na siya ng pangil sa pangil. Kaya pa rin kitang patayin para sa negosyo, gamit written wise, kaya sasaksakin para sa pera. Yun yung business side. Sinabi niya nung finals kay Diyos, dinaan sa dumplings just to show my skill. Boom! Talo. Kaya naglango na lang siya sa alak. Umiyak kay Hex yan. Tangina ang Wex lang. Show may to kasi ng show mayayan na lasing yan. Pero seryoso. Karangalang makalaban ka. Kaya mamili ka sa dalawa. Kailangan ba akong magpasalamat dahil sa iyong imbita? Para sa mga hindi nakakaalam, malaki utang na loob sa akin ng bugok na to. Na sa tuwing bumababa ka sa iba't ibang event, sobrang daming gustong sumuntok sa'yo. Dahil sa kagaguhan mo, dahil sa kapapalan mo at sagad ka manggago. Pero akong tropa mo ang pumipigil sa kanila na huwag kang galawin kasi nga gusto lang manood ng tao. Tapos gaganyan-ganyanin mo ko. Puta ang lubha. Ako dahilan kung bakit umuwi ka sa inyong walang sugat sa mukha. Kaya mamili ka sa dalawa. Kailangan ba kitang pasalamatan dahil sa iyong imbita? O pasalamatan mo muna ako kasi inaarbor kita. Mamili ka! Mamili ka! Kupal sa kupal kung mangupal-kupal yan. Hindi mo lang kayang makipagsabayan sa'yo sa kupal kundi ako pa lang. Pagkahita, talagang faded. O sige, ibalot mo na yang rola. Bistado tong bano, iyong weakness na ko. At dapat alam mo rin na ang A-list ako. Ulibahan para kay Kiluwa, let's... Ginawang reference pa ni Prince yung Ilis Morena, no? Yung Rona Kanta, tapos yung... Ay, Rona Kanta. Yung... Ano yun? Awang kanta yun, kay Ilis. Kay Ilis. Search natin. Search natin. Search natin. Faded pala. Faded. Yung faded ni Ilis Morena. Tapos yung ibalot mo na yung Rothaus. Basta, solid yung mga linya ni Prince. Although, kahit pa paano nakabawi si Prince, pero may slip-ups pa rin ng konti. Pero, syempre, mas naging malakas to. Mas naging efektibo yung mga punchline ni Prince dito. Mas kumonekta kay Kiluwa. Hindi lang natin maintindihan yung ibang reference ni Prince dito kasi yung about dun sa pagbabot baba ni Kiluwa daw sa mga event na gusto lang manood, na may maraming gustong sumapak, so hindi natin maintindihan yun kasi syempre hindi naman natin alam yung totoong kwento, so hindi rin niya ako na-convince na totoo yun, so hindi parang 50-50 yung yung naging takbo ng round 2 ni Prince. May mga effective, may mga hindi, may mga malalakas na suntok, may mga hindi. So ganun. On off yung round 2 ni Prince, pero bawing-bawi si Prince dito compare sa round 1. Mas malinis, mas malakas. Pero kay Kiluwa pa rin yung round 2, men. So perfect 10 pa rin kay Kiluwa. Sabi ko nga sa inyo, aantay na lang natin magkamali si Kiluwa dito para mag-less ng score, pero sobrang powerful talaga ni Kiluwa sa round na to, sa first 2 rounds. So perfect 10 pa rin kay Kiluwa. Kay Prince naman nakabawi siya, pero hindi pa rin, sabi ko nga sa inyo, 50-50 to. Malalakas yung iba, may hina yung iba, effective yung iba hindi. So ganun pa yung run ng round 2 ni Prince. Compare sa round 1, nakabawi siya dito, pero kulang pa, hindi pa yun enough. So ayun, 20-14, 10-8 yung round 2,
10-6 yung round 1 10-6, round 2 10-8. So 20 to 14, medyo malayo pa yung agwat. Pero round 3, tignan natin. Let's go! Nung 1 minute, pinapalakpakan ko daw siya. Ang angas niya, pare. Sabi ko, woo! Asing lepe na kalapate. Kung sa 1 and 2, pinagtripan lang. Sa round 3, maaaning ka. Kasi kailangan na itang tapusin. Move it mo, parating na, game. Final siya sa pulo. Pinagsigawan niya sa mga tao na nanonood yung mama niya galing Canada. Palakpakan! Kaya naman nagalak to. After ng battle, sabi ng mama niya, solid! Ang tanga ng anak ko. Nang ibang bansa yung mama mo, nagtataka ako. Kung 8 years ang nasa Canada, sino kinakantot ng papa mo? Eto, sabihin mo kung nagsisinungaling ako OFW mama mo, tama? At kapag di nakakapagluto nanay mo, nilalagay siya sa freezer ng amo niyang napakahayo. Nakakaawa tingnan mama mo, no? Nagpapanggap na lang na hotdog. Ang bagoy ng mga balak ang atawa to na balis naman sa ingalawa, tatamaan niya ng bala ko sa lo. Pagkatama o rhyming pa lang aning na yan, galing naman, huwag mo na gaya to sa'yo. Kaya bago ka magdidadjabo hotdog, ulul, hotdog na yung mama mo. Pag bumatil to, puro galit, makikita sa kanyang katauhan. Ganyan resulta ng kantutan ng nagkatampuhan. Ang kulit na fetish ng mama mo, no? Gusto niya sinasampal-sampal sa mukha, tipong hard foul. Pag 50 shades yung gusto niyang galaw, par sinasakal siya gamit barbed wire. Pag-usapan naman natin estilo mo. Estilo niya, gayahin linyang tumata, iparodi para mga tao mapaibig. Mula sa, ikaw ba si Nikaira, ubos na Tagalog ni 30, na talagang nakakabisit. Pero gets ko rin naman kung ba't ganyan ka tol tumitik, kasi alam kong alam mo na wala ang linyang tatatak na ikaw mismo nakaisip. Tama? Tapos nagyaya mo niya pa sa 1 minutes na mabilis daw karera niya at madaling nakapasok. Masyado ang pabida. Puro linyang ni-recycle, binitaw mo brother sa harapan ni Enigma. Parang kamuting motorista, tingin ko sa kanya. Tingin ko at makikita yung madaling mag-overtake sa arera at maapasok kung magnanakaw ka ng linya. Tama? Sige, kaya mong gawin lahat. Sige, ako ay sasang-ayon. Kasi ibang gutom ko ngayon, lahat agad na malalamon. Gayahin mo lahat nang ma-realize mo sa paglaon na kahit magpa-poison ka sa iluwa sa hindi tatalabang lason. Di ba gusto nyo itong maita? Yung iluwang na praning? Tipong si Raulo nagwala na may bitbit na patalim. Humara sa daanan, agad na papaslangin. Ang punto umamen, yung nanay mo na nasa freezer na kalimutan mo tanggalin. Ginawa niya kay Eds yun, guys. Ginawa ni Kilua yun kay Eds, yung tryouts battle sa PSP. Na, ganoon din, no? Kung ang sabi ni Kilua dito, yung nanay niya na nasa rep na kalimutan. Ganoon din yung ganoon din yung halos na linya ni Kilua kay Eds na yung tatay mo sa pader na kalimutan mong tanggalin. Parang ganoon. Tanggalin! Ikaw may tuloy ang pinaslang, nilagay ko pa sa isang puntod. Pati yung si Woody na sa bawang sinaya ko ng paluhod. Hindi nyo pa ba nakita ang buod? Pangalan ko mismo ang sagot kasi pagtapos ng kill, lumuha na kasunod! Durog, sagot! Ulipanan para kay Prince, let's go! Munta ko. Okay, so sabi natin kanina, sobrang perfect ng round 1 and 2 ni Kilua na parang mag-aantay na lang tayo na magkamali siya, humina yung puwersa niya, humina yung energy niya. So, unfortunately, yun ngayon nangyari sa round 3. So, akala ko, ang ganda ng performance ni Kilua, pataas na yung performance niya, yung graph, pataas na. Pagdating sa round 3, medyo bumaba yun, at hindi ito yung ina-expect kong round 3 para kay Kilua.
So, effective yung rounds 1 and 2 niya, pero pagdating sa round 3, parang naging 2 steps behind yun. Nawalan ng nawalan ng DN, nawalan ng mga effectivity. Maraming kulang kasi round 1 and 2, andun na yung mindset ko na maganda na yung performance ni Killua. 1 and 2, tawag dito, 1 and 2, nakapag-generate siya, nakapag-execute siya ng maayos na mga bara, ng mga jokes. Pagdating sa round 3, syempre ayun yung ina-expect ko na mas may higitan niya yun. Kaso, ineffective yung ibang mga parang yung round 3 kasi ni Killua, mas marami yung mga ineffective na lines. So ayun yung nangyari doon. So yun, parang naging 2 steps, 1 step or 2 steps behind yung round 2 steps behind yung round 3 ni Killua. Masyadong mababa, masyadong malayo yung agwat ng 1 and 2 sa round 3 ni Killua. So ayun, so ito yung chance ni Prince para makuha niya yung round 3. Game. Pag-usapan naman natin kung paano nakarating si Killua ng finals. Game. Killua versus Blizzard. In-underestimate mo yung tao, wag mo nang i-deny, boss. Na bago pa yung event yun ng sales. Okay, so Killua versus Blizzard. Kung babalikan nyo yung vote ko doon, I'll go for Blizzard, no? Kasi masyadong umikot yung mga angle ni Killua sa, alam ko sa mother something ganyan. Basta umikot sa isang angulo si Killua doon. So binoto ko si Blizzard doon. So yun, pwede nyo balikan yung review ko doon. Estimate mo yung tao, wag mo nang i-deny, boss. Na bago pa yung event yun ng semi, sa finals nakakasana yung Killua versus Diyos. Kaso ang hina ng sulat mo noon, nag-choke ka pa sa round 2. Habang si Blizzard sobrang todo, kaya na-bodybag kami na. Kaso hindi sa kanya nagme-make sense, kinonsinti niya kaya nanalo ka pa rin. Ano, para sa hype? Para sa hype? Siyempre, ba't mag-aalangan pa? Bakit? Kung Diyos versus Blizzard, aabangan ba? Grabe! Wala nang matok, di ba? Grabe, hindi pinansin yung big mistake. Grabe, hindi pinansin yung big mistake. Para paldo sa ticket sales. Etong bataan ni Rayan, kabisado ko na tirada. Source of income niya daw kasi rap, kaya nakinabang sa estrada. Gagawin... Yeah! Gagawin niya rap kasi nakilabang sa estrada. Gagawin niya lahat kahit desperadong paraan. Yo! Gagawin niya lahat, pati desperadong paraan para pangalan mo lumago. Ako yung dating nasa ilalim ng poster na tinuturing yung bano. Ngayon nakasampa na sa big stage. Nagulat ka na ko, tapos nung kapag flip top ako, biglang itatapat sa'yo. Kaya umamin, alam ko na yung plano nyo kahit hindi kayo umamin. Kaya alam... Kaya alam ko na yung plano nyo. Kaya alam ko na yung plano nyo kahit hindi kayo umamin. Na pag natalo mo ako dito, magmumukhang mas deserving ka sa 1 minutes kesa sa akin. Di ba? Mas deserving mo yung 1 minutes. Mas deserving mo yung 1 minutes kesa sa akin. Siya naman tuwang-tuwa. Tumatalon pa siya. Gumaganon pa nga. Yung airpot mo kasi nakahiga na, kaya siya yung tumatayong ama. Hindi! 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 Oh, hindi daw. Wag mo akong labanan, tanga. In denial, parang nanay mo sa langit kung tinanong kung may kasalanan ba siya. Yung nanay ko, patay na. Kayo yung may nanay na magdudusa sa mundo. Yung nanay ko, patay na, pero kayo yung may nanay na magdudusa sa mundo. Oh? Pues para sabihin sa'yo, masarap magdusa sa mundo habang kasama yung nanay pisikala, habang nakatapak sa semento. Ngayon sabihin mo ulit yan sa nanay mong nagdudusa sa impyerno. Amon, hawak mo kamay niya. Oo, kasama sa...
Dati sa bawat hamon, hawak mo kamay niya. Oo, kasama ang palad. Kaso sa kasama ang palad, namatay siya. Yung tatay mo nga, kupal, namatay ng lasinggero. Nung napunta siya sa langit, pinulutan niya yung manok ni San Pedro. Siya'y papas boy. Kaso iniwan kawawa. Itong dating makapapa, ngayon wala nang makapapa. Patay na parents ko. Okay lang yun. Andiyan naman si Phoebus. Isipin mo, nandun sila sa langit. Masayang nagtitrisam kasama si Jesus. Hindi mo naranasan na makatulog tuwing tanghali. Alam kong gusto mong ma-feel. Kasakto, nasa hulog ako. Kaya kung hindi mo yun naranasan tuwing tanghali, ako magpapatulog sa'yo. Kaya gets ko na kung bakit agresibo ka sa lente. Kaya ka palaging palong-palo kasi yung bata ka hindi ka hinihili. Ako'y pupunta na ng Canada sa Hulyo. Magkikita na kami ng mahal kong airmat. Sige, tuloy ka sa panlalait. Inggit ka lang kasi walang eroplanong bumabiyahe sa langit. Anong pakiramdam na ikaw lang yung gumagawa ng sarili mong NSO? Kaya mo ginrupo si Lord para may visiting hours. Kaya mo ginrupo si Lord para may visiting hours ka sa parents mo. Binubugbog yung papa mo, yung papa ni Diyos sa langit. Oh, talaga? Asan yung patunay tanga? Huwag mong ibaling sa iba yung ginagawa sa'yo ng tatay mo habang nabubuhay pa siya. Hindi sila nagpakamama't papa sa'yo kaya wala kang natutunan. Para silang basketball player na malinis maglaro kasi di ko sila matawag na magulang. Lagi ka nilang binubugbog nung bata, pati nilalambitin. Kaya dinadamay sa rap battle at yun ang kanyang... Siya'y laging binubugbog tuwing bata at palaging binibitin. Sabay dinadami niya sa battle rap bilang coping mechanism. Oo, nasisiraan ka na. Ed kaluwag, hindi ka nagtatawag ng multo. Pagkat ikay duwag, Ed baliw ka lang, yung tornilyo mo ganun na kaluwag. Kaya nga, nag-iipon na lang siya ng mga memories for his dad. Puro litrato ang dala. Daig mo pa si Odin kasi nakakatatlong album ka na. Hanggang tingin na lang sa imahe, yung bobong wak na yan. Ed kaluwag, baka Ed Sheeran hanggang photograph ka lang. Kaya ko din ihantulad yun sa nanay mong tinakbuhan ka. Shit! Iwan! Pahayag ka nun pagkatapos kang ipanganak, Ed Sheeran! Tanginan to eh. Isisisi ko ng isisisi yung pagkamatay ng iyong magulang kasi nga hinayaan mo hanggang mapatanong si Bobby bakit parang kasalanan ko. Hanggang mapatanong si Bobby bakit parang kasalanan ko. Kaya wala ka ng mama at papa. Kaya bawal ka na dito. Paano mo ko lalabanan? Dahil ang rap battle ay rated SPG, patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Yung namatay yung magulang mo, dun inspired yung rap ni Munawaka. Dun din galing ender mo sapagkat nung mga oras na sila ay nakiluha mo yung umata. Ito ang huling linya sa iyong verso at dinaya ko lang yung flow nitong nerdong wak. Itong batang episode ay na-ekis, Brad. Napahiya na yung tropa mo, headshot, ayain mo ng pauwi. Let's go, Bob! Okay, so siguro para sa akin pinakamalakas na round ni Princess yung round 2. Doon na kasi nag-umpisang bumawi si Prince. Sobrang para sa akin nakabawi si Prince doon, sobrang nakabawi siya doon. So pagdating sa round 3, may mga slip ups na naman siya. Pinakamalinis na round ni Prince sa akin yung round 2 niya eh. So sobrang nagustuhan ko yon. Pagdating sa round 3 nagkaroon ng slip ups, ang daming slip ups doon. Tapos na out focus pa siya kasi ingay sa likod. Pero hindi ko naman nilis yun sa performance ni Prince. Medyo lang talaga. Medyo hindi lang talaga kumo-connect. Tsaka di niya makuha yung momentum niya dahil nga doon. So ayun, pinakamahina ni Kilua din naman yung round 3. Bigyan ko ng 8 puntos si Kilua doon. Pagdating kay Prince, yun na sana yung chance ni Prince para makuha niya yung round 3, kaso unfortunately hindi niya makuha yung pinaka momentum niya.
So, bigyan natin ng 7 points yung round 3 ni Prince. So, all 3 rounds kiluwa yon. Pinakadikit na round is yung round 3 kasi pares silang lumaylay coming to round 2 na sobrang malinis, sobrang ayos. Ayan. So, ayan. 28 to 10-10-8 yung score ni Kiluwa sa scorecard ko. 28 points. Kay Prince naman, may 6, may 8, tapos 7. So, 15-21. So, ayun. 28 to 21 ang layo ng agwat dahil sa mga chokes ni Prince eh. So, yun. Kitang-kita naman siguro. Agree naman siguro doon kayo sa, sa judging ko. Maraming flaws talaga si Prince. Maraming kulang. Hindi niya makuha yung pinaka-momentum niya. Ineffective yung ibang mga linya. So, yan. Kiluwa, all 3 rounds. Pera patiligan mo! Facebook, check nyo, bago lang siya. Men, sa Blaze Saki, game siya kaparli Saki, El Patron Resto Bar, alam niyo na yan, Fladway lang yan. Siya yan, okay na po. Pero ang boto ng Urado, 3-0 para kay Kiluwa! So, yun, Kiluwa. All 3 rounds, Kiluwa talaga yun. Yo, Kiluwa, Triangulo. Shoutout sa disenyo, kay Boogeyman, kay Erchi, kay Victor, Kara G-Shop, kay Delima, kay Angelo Manoloto Films, sa Ekisan, sa Etimac, and kay Eminem, sa music niya. Kay Aubrey rin pala. Yun, shoutout sa lahat ng FRBN. Huling battle ko na to sa FRBN. Maraming salamat sa pagtanggap. At masaya ako na si Kiluwa yung nakatapat ko at pasensya na nag-talk tayo. Hindi dahilan yung 1 week prep, hindi dahilan yun. Nasa disiplina pa din yun. So maraming salamat yung FRBN. Sobrang solid ng mga tao dito. Shoutout kay Kuya Angelo. Mag-music video na ulit siya sa GLC. Ang binoto ko si Kiluwa, all in all, 3-0. Props kay Prince kasi kita naman natin yung laban ni Prince din sunod-sunod. Siguro isa rin yun sa sa reason. Kaya medyo nahirapan siya. Pero all in all, maganda pa rin yung naging battle. Yo, Eli, paigling ko na lang. Round 1, nakuha talaga ni Kiluwa. Pero sobrang props pa rin kay Prince ko, nagdala talaga siya dun sa ender ni Kiluwa. Yung mga tumatak sa akin kay Kiluwa ng round 1, sobrang dami. Lalo na yun, hindi naman nag-flip-flop si Eminem. Sobrang, hindi makakaisip ng mga ganun bagay. Tapos yung ender niya, nakatipig siya kay Woody. Parang, hindi talaga yung mga ganun Prince yun. Sobrang props pa rin kay Prince kasi inaban niya. So, binigay ko na lang talaga kay Kiluwa yung round 1 kasi nakuha niya talaga yung crowd ng intro niya pa lang din. Nasa-starter na siya. Round 2, even na sobrang haba talaga ng mga ribat ni Prince na dadala niya pa rin yung round 2. Sobrang ganda niya pa rin kaso nagkakastahan na round 2 ni Kiluwa nagtuloy-tuloy pa rin siya sa jokes. Sobrang ganda pa rin. Lalo na yung tumatak sa akin sa round niya yung hotdog na lola. Yung tanga na sobrang solid noon. Round 2. Pero yung round 3 okay din nagtuloy-tuloy pa rin si Kiluwa ng jokes. Sobrang solid pa rin yung round 3 niya na nandun pa rin yung movie. So round 1, round 2, round 1 to 3 maririnig yung movie. Pero binigay ko yung round 3 kay Prince. Solid pa rin. Solid yung mga bars na naging consistent sa mga bars. So, pero ang boto ko, Kiluwa. Ito lang kami judge, no? Shout out sa tropa ko, si Angelo. Kay Rayan. Kay Okram. Legit TV. Cedric, Fubu. Manda Baliw nga pala. Judge ako sa laban ni si Kiluwa versus Prince. Maganda yung laban, pre. Personalan. Ako seryoso ako ha. Seryoso ako sa laban na to. Nilista ko pa nga eh, pero nilagay ko na lang sa utak ko eh. Itong laban nila, personalan pre. Pero rap battle kasi to. Hindi lang to sinusukat yung hindi lang pinapakita yung sulat, kailangan din sa performance. Kailangan din maganda rin yung performance ko. Maganda yung sulat ni Prince. Pero sumablay lang siya sa performance. Yes. Sa round 1. At yun, naka-apekto sa kanyang round 2 at round 3. Pansin nyo naman, kung panoorin nyo, parang ano ba, nawala ng confidence, humina yung boses. Pero maganda yung sulat niya. Tandaan natin, tol,
performance din kailangan paghandaan. Yes. Kaya binigay ko yung boto all 3 rounds kay Kiluwa. Performance, sulat, nanatili yung energy. Bumaba. Props pa rin kay Prince Aludo. Congrats, Kiluwa. So, ayun. Wala na ako masyadong masasabi pa dun sa sa after battle, no. So congrats sa performance ng Kiluwa. Kaso hindi lang siya naging consistent from all 3 rounds. Bumaba kasi yung level ng round 3 niya. Pagdating kay Prince naman, naka-apekto siguro yung mga sunod-sunod na battles niya. So ayun. Shoutout kay Daryl Lope sa nag-request ng battle na to. So kita-kits tayo sa marami pang mga request videos dito sa FRBL. Then saka tayo mag pulo or basta tignan natin. By June tapusin natin. Kung kaya natin tapusin natin. Pero let's see. So ayun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.